and to do. Ano ang larawang makikita mo ng mga taong hindi nagpapatawad? Gulo ang kanilang buhay. Ang kanilang pananalita ay maaanghang at masasama. At mapapansin mo na ito ay nangyayari na rin sa iyo. At ang dahilan pala, hindi mo nasunod ang Diyos sa kanyang utos na magpatawad ka. At ang napakahirap patawarin ay yung kasama mo sa bahay. Yung sa labas, okay lang, hindi mo nakikita, pero yung kasama mo sa bahay, napasaway. Na ilang ulit mo nang sinabi na pagkakatapos kumain, iligpit ang kanyang pinagkainan at hindi pa rin niya ginagawa 10 taon na. Hello? Kaya nga po ang sabi rito, to observe and to do all His commandments. Hindi po sinabing part of the commandments. Ang sabi po ay all. Sabay-sabay nga tayo yung word na all. All! Amen? Eh ngayon, may alam ka bang utos ng Panginoon? Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, huwag kang magsasabing, sinusunod ko ang mga utos ng Panginoon. Paano mong susundin ang isang bagay na hindi mo alam? Nakukuha niyo po. Kaya nga po ating unawain, to observe and to do all His commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So pansinin po natin yun, to observe and to do. Paano po natin yung tinig ng Panginoon pagmamasdan upang maisagawa? So the intention of observation is that we may be able to do it. That we might be able to do it. Ngayon, ano po yung observation? Sa verse 8. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto, and He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So yun po'y pangako ng Diyos. So ikay pumikit at ilarawan mo na ang bahay mo'y maunlad at masaganang masagana, na yung minimithi mong mga kasangkapan ay naroroon na ngayon. So yun po ang meditation. So sa meditation ay pinaniniwalaan mo yung darating na pagpapalang hiningi mo sa Diyos. Amen po ba? Pero siguraduhin mo na yun ay makalulugod sa Diyos. Huwag kang hihingi ng anumang bagay na ikay ihihiwalay sa Diyos. Kailangan yung mga bagay na hihingi natin ay yung lalapat tayo at magiging malapit na malapit sa Diyos. Ngayon natin pong unawain, inisa-isa po dito yung mga gagawin ng Diyos. At ipinakita ni Joshua kung paano na maisasagawa niya ang tinig ng Panginoon at kung paano masusunod niya ang utos ng Panginoon. Tingnan po natin sandali sa Joshua 1:8. Alam kong alam na po ninyo ito. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So pansinin po natin, sino raw po ang gagawa ng kasaganaan sa iyong buhay? Sino raw po ang gagawa ng tagumpay sa iyong buhay? Ikaw. Amen po ba? Ano po ang sabi rito? Thou shalt, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So you will make your way prosperous, and then you will have good success in your life. But you have to meditate on the Word until you act on the Word. Meditation doesn't stop on memorizing verses. The intention of meditation is for us to practice and to apply in our life what we meditated upon.
Ang layunin po ng pagbubulay ay para makabisa natin ang salita ng Diyos at nang sa gayon ito'y ating maisagawa. Ang katapusan po ng pagsasaulo ng mga talata ay upang ito ay maisagawa. Amen. At pag ito'y naisagawa mo, bahala na ang Diyos para naman siya ang gumawa dun sa kanyang bahagi ng kanyang pangako. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, maliwanag na. Makikinig ka ng buong sikap, makikinig ka ng buong sipag, at gigising ka ng maagang maaga upang pakinggan ang tinig ng Panginoon. Amen po ba? Pansinin po natin. Ibalik natin ulit sa Ecclesiastes chapter 5, 19-20 o 18-19 na ikaw ay may bahagi ng kayamanang nasa sa buong daigdig. Hindi ninyo maunawaan, hindi bale. Basta God has appropriated for you a portion of the wealth that is in the world. Nagtakda ang Diyos ng bahagi para sa iyo. Ika'y may mana. Purihin ang Panginoon. Dito sa ibabaw ng lupa, ika'y may mana. Kaya nga kailangan alam mo kung ano ang pagkatawag sa iyo at kailangan alam mo kung saan gagamitin yung iyong katalinuhan. Alam kong ika'y matalino. Tingnan mo ang iyong katabi at makikita mo ang isang matalinong tao na katabi mo. Ang lahat ng talento ay nasa kanya. At siya lamang ang may tanging talento na nasa kanya at ito ay walang kapara. Ito ay walang katulad. Yung talento mo ay hindi pwedeng katulad ng talento ko. Mas may talento ka kaysa akin sa isang bahagi. Ngunit mas may talento ako sa isang bahagi na ikay wala. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Walang makapagmamalaki sapagkat bawat isa kailangan ng bawat isa. Sapagkat ang bahagi ng katawan ay iba-ibang parte, ngunit hindi pwedeng walang paa ang isang katawan. Hindi pwedeng walang mata ang isang katawan. Kaya kailangan ng buong katawan ng lahat ng bahagi. Kaya ikaw ay kailangan, at ako'y kailangan ng isa't isa sapagkat tayo ay may bahagi sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan lahat tayo malusog. Amen po ba? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Pag kayo ba'y kumain ng masarap na paborito mong pizza, ang nakikinabang lang ba ay bibig mo at tiyan? Lahat, tama. Lahat. Pag kinain mo, yung kinain mong iyong inuya ay hahalo sa iyong dugo. Pag sobrang asukal, mataas na blood sugar. At pag sobra namang alat, pasok sa kidney. Kaya nga ating unawain mabuti, more exercise in the spirit and in the word, and more exercise physically. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, kapag ikay